Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, magnitude 6.9 na lindol yumanig sa Cebu at Karatig Probinsya, 19 kumpirmadong patay. Representatives Martin Romualdez at Zaldico iimbitahan sa flood control hearing sa Senado. Pagtanggal kay Barzaga sa AFP Reserve Force, inirekomenda ng Philippine Army dahil sa misconduct. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, umakyat na sa 26 ang iniulat na nasawi matapos ang malakas na lindol na tumama sa hilagang bahagi ng Cebu nitong Martes ng gabi. Ayon sa NDRRMC nitong Miyerkules, habang 147 ang sugatan at isa naman ang naiulat na nawawala. Nilinaw ng ahensya na sasailalim pa sa validation ang mga bilang habang nagpapatuloy ang search, rescue at damage assessment sa mga apektadong lugar. Una itong inireport na magnitude 6.7 ngunit itinaas sa magnitude 6.9 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Naitala ang tectonic earthquake dakong 9:59 ng gabi, may lalim na 5 kilometro at sentro sa Bogo City. Naranasan ng intensity 7 sa Daan Bantayan, Bogo City, Medellin, San Remigio, Tabuelan at Cebu City. Intensity 6 naman sa Masbate City, Murcia, Negros Occidental, at mga bayan ng Bantayan, Borbon, Catmon at Sogod sa Cebu. Ayon sa PHIVOLCS, umabot na sa 82 aftershocks ang naitala hanggang madaling araw. Ayon pa sa PHIVOLCS, as of 4 a.m., umabot na sa 379 aftershocks ang naitala ng ahensya. Patuloy ang inspeksyon sa pinsala habang nasa state of calamity ang San Remigio. Kinumpirma ni Senate Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson na iimbitahan sa susunod na pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico ukol sa mga maanomalyang flood control project na iniuugnay sa kanila. Ito'y matapos punahin ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi naiimbitahan ng dalawang politiko matapos silang pangalanan sa mga pagdinig. Ayon kay Lacson, magpapadala sila ng imbitasyon kay Ko at kung hindi ito dadalo ay i-issuehan nila ito ng subpoena at show cause order. At kung hindi pa rin sisipot ang dating kongresista ay mapipilitan silang hainan nito ng warrant of arrest. Para naman kay ex-Speaker Romualdez, ipapadala ang imbitasyon kay House Speaker Bogie D bilang pagrespeto sa parliamentary courtesy ng dalawang institusyon. Sa ngayon, wala pang petsa ang susunod na pagdinig sa Senado dahil hinihintay pa ng Blue Ribbon Committee ang ilang development mula sa nasabing issue. Kinumpirma ng Philippine Army na inirekomenda para sa delisting mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP Reserve Force si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos lumabas sa investigasyon na lumabag siya sa GHQ Standard Operating Procedure o SOP number 07 ukol sa misconduct. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis De Maala, ang rekomendasyon ay bunsod ng mga social media post ni Barzaga na umano'y iginiit niya na sasama ang mga sundalo, pulis at reservists sa September 21 protest laban sa administrasyon. Giit ng Army, ang mga naturang pahayag ay nagbumungkahi ng sedisyon at sumasalungat sa prinsipyo ng non-partisanship ng AFP Code of Ethics. Nilinaw naman ni De Maala na ang rekomendasyon ay limitado lamang sa pagiging reservist ni Barzaga at hindi nakakaapekto sa kanyang mandato bilang halal na opisyal. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.